Huwag kayong matakot sa krus. Mas matakot tayo sa kasalanan na nagpapalayo sa atin kay Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ang malaking alon ng bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod siya maging ng hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sino nga ba ang natutulog? Bigla kayong tumingin sa katabi nyo kung yung katabi nyo ba ang sinasabi kong natutulog. Sino nga ba ang natutulog? Si Jesus sa ebanghelyo natin ngayon na natutulog daw sa bangka? O baka ang tunay na natutulog ay ang mga alagad? Siguro nga si Jesus Nazareno yung nakapikit ang mata, himbing na himbing. Pero sa totoo lang, ang talagang natutulog ay ang mga alagad, sapagat natutulog ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala. Di nila alintana na bagamat may bagyo, may unos, may pagsubok, nakaligtaan nila, kasama nila si Jesus Nazareno. Kaya nga, nung ginising nila si Jesus upang humingi ng tulong, napatanong si Jesus sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig?" Hindi lang minsan siguro sinabi nyo sa inyong mga kaibigan, "Huwag kang mag-alala, naririto ako." Hindi ba't sa mga nagluluksa, ang presensya ng mga nakikiramay ay nakapagpapalakas loob at nakakagaan ng pakiramdam, sapagkat alam natin hindi tayo nag-iisa. Iyon ang nakaligtaan ng mga alagad. Hindi sila nag-iisa. Kaya nga sabi ko nga kanina, sino ba talaga ang tunay na natutulog? Si Jesus ba o tayo? Sapagkat ang tunay na nagtitiwala, ang tunay na nananalig, alam niya nandyan lagi si Jesus. At minsan, kailangan ang mga bagyo upang ipaalala sa atin ito.
ginamit ng Diyos ang bagyo para gisingin ang mga alagad. Hindi si Jesus ang kailangang gisingin, kung hindi ang mga alagad. Minsan sa ating buhay, dumadaan ng bagyo, ang mga pagsubok, ang mga krus. Siguro nga sa mga nagsisimba ngayon dito, may pakiramdam, binabayo na kayo ng maraming pagsubok. Kaya kayo napatakbo dito sa Quiapo. Siguro nga iba sa inyo, kaya hindi maipinta ang mukha. Ang dami ng pinagdaraanan. Katatapos pa lang ng Pasko, Biyernes Santo na ang mukha. Tignan nyo nga yung katabi nyo, mukha namang Biyernes Santo. Sabihin nyo, maaga pa, matagal pa ang Biyernes Santo. Pero, ganon. At minsan, ang pakiramdam natin, siya ang natutulog. Siguro nga napapahinain tayo at sinasabi, gising po ba kayo? Naririnig nyo ba ang dasal ko? Tinutulungan nyo pa ba talaga ako? Nagtatampo na sigurong ilan sa atin. Pero kaya ka pinasimba ngayon ni Jesus sa Nazareno para sabihin, hindi ako natutulog. Baka ikaw, kasi nawawalan ka na ng pag-asa. Nawawalan ka na ng pagtitiwala. Nakakaligtaan mo ang pangako ko. At ano ang pangako ni Jesus sa Nazareno? Ano man ang mangyari, kasama natin siya. Siguro nga mga kapatid, hindi sa lahat ng panahon maiaalis ang bagyo. Hindi sa lahat ng panahon mawawala ang pagsubok. Tignan nyo lang ang Nazareno ng Quiapo. Sa lagi nyong pagpunta rito, nakita nyo bang wala siyang krus? Ni minsan hindi nyo nakita si Jesus sa Nazareno na walang krus. Paalala sa atin, hindi dahil may krus tayo, iniwan tayo at tinutulugan tayo ni Jesus. Siya nga, 24 oras, pasa ng krus. Hindi ang krus ang nakakatakot. Ang nakakatakot ay pag lumayo tayo kay Jesus. Huwag kayong matakot sa krus. Mas matakot tayo sa kasalanan na nagpapalayo sa atin kay Jesus Nazareno. Kaya nga sa unang pagbasa, pinagsabihan ni Nathan si David, kailangang yanigin si David dahil nagkasala si David. Kaya pinaalalahanan siya ng propeta, lakas loob, dinuro siya ng propeta. Yung hari, pinagsabihan, pinagalitan si David sapagkat nakiapid siya sa asawa ng may asawa. Pinapatay pa niya yung asawa nung kalaguyo niya. Kaya kailangan din ipamukha sa kanya ang pagkakamali. Kailangan din gisingin si David dahil nalalasing na siya ng kasalanan. Minsan din mga kapatid, binabagyo tayo kasi nalalasing din tayo sa kasalanan. Hindi na natin namamalayan, kinakain na tayo ng buhay ng kasalanan. Kaya pag minsan napapagalitan tayo, napaparinggan tayo, minsan kailangan sabihin sa atin ang katotohanan, masakit man ito. Tandaan natin, iyon ay mga bagyo din na ginagamit upang gisingin tayo. Baka yun din ang dahilan, kaya ka pinasimba ngayon ng Nazareno. Mangumpisal ka na. Kasi kahit araw-araw kang magsimba, kahit lagi ka nangungumunyon, kung hindi ka nanghihingi ng tawad, ayaw mo magbagong buhay, ayaw mong magpatawad, ayaw mong maging mapayapa,
talagang hindi katatantanan ng bagyo, sapagkat ito'y pamamaraan din upang ipaalala sa atin, kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, ang bagyo ay biyaya din, sapagkat sa bagyo ng buhay, ginigising tayo para lalo tayong magtiwala sa Kanya. Sa mga bagyo ng buhay, ginigising din tayo para magbagong buhay at magbalik loob sa Kanya. Ngayong araw na ito, sinasabi sa ating lahat ni Jesus Nazareno, huwag kang matakot kung may bagyo ngayon sa buhay mo. Hindi kita iiwan, sasamahan kita at gigisingin pa kita.